na si Ivana Alawi. Kamakailan lang siya'y naging house guest sa pinakabagong edisyon ng reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na napapanood na dito sa Kapuso Network. At sa kanyang pagbabalik sa outside world, Gusto mo raw uli bumalik? sasagutin niya ang maiinit naming tanong. O may boyfriend ka na? Ma'am Jessica! Siyempre, marites ako dyan. Ang labas ng bahay, ayan. Pinamanahan ka raw ng limpak-limpak na salapi. Nako, ayan na naman po tayo. 10,000 pesos. Sa'yo yan! Yung mga content mo ng pagtulong, may mga nagko-comment na bakit kailangan pa niyang i-vlog yung mga ganyan. Guys, At palalamigin din natin ang nag-iinit na panahon sa paggawa ng halo-halo. ayan. Ito ang aming collab ni Ivana Alawi. Sarap! Fair. Ana, maraming salamat ha sa interview na ito. Thank you din po. Sabi ko po kanina, I'm a fan of Miss Jessica. So, Ikaw na yung tinatawag nilang phenomenal content creator. parang masarap siya pakinggan. Maraming salamat. Pero hindi ko siya nilalagay sa utak na social media phenomenal queen. Pero hindi ko nakita yung sarili ko na magiging isang vlogger ako. So yung kapatid ko nagsabi, ate, nakakatawa ka. Sabi niya, mag-vlog ka. So siya yung nag-video, siya nag-edit, siya nag-upload. Tapos na tayo sa aking bedroom. Ngayon pupunta naman tayo sa paglalaba. Alam ko, naglaba ka lang, milyones na yon ang views. Magkano yon? Hindi ko na po alam. Inaayos natin ang mga colors kasi magkakahawaan yan. Pero bakit nga ba? Napaka-ordinaryong makakita ng mga naglalaba sa mga kalsada natin. Anong meron ka na Hindi ko naglaba ka alam. lang? Tsaka hindi ako nag-makeup o nag-ayos. Talagang tinirantas ko lang yung hair ko. Tapos umupo ako, naglaba lang ako. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako nagdadamit. Nahirap maglaba, guys. Lagi kasi po ako nakasando na loose kasi gusto ko nakakahinga yung, everything. Yes! Sir, baka pwede po makaingin ng barya? Eh yung nag-ano ka, nag-disguise kang pulubi. Ayan po, gusto ko lalabas ako sa kalye, hihingi ako ng tulong. Kasi na-intriga talaga ako nun. Sino ang mga tumutulong kapag walang-wala ka? Tatay, binaiyak niyo ako eh! 20,000. Thank you po. Sa Bahrain ipinanganak si Ivana o Mariam Sayed Samir Marbella Al-Alawi sa totoong buhay. Doon kasi nagkakilala ang kanyang inang Pilipina na si Fatima at ang kanyang amang Moroccan businessman na si Samir. Nag-meet sila ng mom ko doon. So yung mom ko was a bartender and also nag-waitress. And then nagka-inlaban. So doon na tumira yung nanay ko at nagkaroon sila ng 3 anak, which is yung ate ko, kuya ko, tapos ako. Sobrang maganda yung buhay namin doon. Tapos malaking-malaking bahay, malaking room. Unfortunately, Hindi po sila nag-work. Naghiwalay sila. Yes. Yung nanay ko ayaw naman ng toxic na environment para sa amin. Ayaw niya nakikita namin sila nag-aaway. So umalis siya, buntis siya kay Mona. Si Fatima umuwi ng Pilipinas habang sina Ivana at ang kanyang 2 kapatid naiwan sa poder ng kanilang ama. Nagdala na siya ng girlfriend na bagets. Ako, hindi ko matanggap. Ano to, papalitan mo yung nanay ko? Sabi ko, no one's gonna replace my mom. So sabi ko sa tatay ko, I will follow my mother. Sa Pilipinas. Kaya umuwi ka rito. Apo, 6 or 5 years old, lumipad po ako mag-isa. Wow! Yes, sabi ng tatay ko, hindi kita mahahatid kasi ang dami niyang trabaho. Wala sa mga kapatid ko may gustong pumunta ng Pilipinas. Nilagyan ako ng pera sa bulsa ko. Huwag mo gagalawin yan Pagdating sa Pilipinas, nanay mong kukuha. Wow, sabi ko, delivery girl. Di sakay na ako ng airplane, tapos pagdating doon, nakita ko na yung mama ko. Nag-taxi na kami, papunta na doon sa bahay. Gulat po talaga ako. Pagkakita ko po ng bahay, promise po, wala kaming ref. Hindi kami kasya doon sa bedroom po. Kasi 3 kami. Ako, si Mona, tapos si mama ko. Tapos kailangan naka-curve yung paa kasi maliit na maliit lang po yung room. So, shock na shock ka. Opo, tsaka nakakita ko ng ipis, dagang, malaking ganun. Kasi nasa tabi kami ng kanal. Nagliliparan pa, Ma'am Jessica, yung mga ipis. Tapos sabi ko, ayoko na dito, Ma'am. Kasi nasanay ka sa engranding buhay sa Bahrain. Umuwi ka dito sa Pilipinas, ganun pala ang buhay ng Opo, tapos sabi ko mami sa mo. mama ko talaga, Mama, iniwan mo kami para dito?
bakit? Tapos sabi niya, mas masaya ako dito. Hindi talaga siya about sa pera. Sabi niya, kung sa pera lang, edi sana nagtiyaga ako dun. Sana tiniis ko lahat ng mga sakit. Pero it's not about the money. Sometimes, ang happiness, hindi nabibili ng pera. Tapos yung mama ko sabi niya, maglaro ka sa kalye. Ha? Hindi ako marunong makipaglaro sa kalye kasi dun sa Bahrain, school lang, school, bahay. So paglabas ko, may mga tatakbuhan ng mga bata. Ganun lang ako, mama, hindi ako marunong. Paano? English speaking pa. Sabi ng mga ka, ano sinasabi mo? Arting mo naman. So gumagano, I don't understand you guys. Gano'n pa ang arte. Englishera Oh, ka. Englishera, di ako marunong mag-Tagalog. Yung isang bata, katakbo niya, arting-arte sa akin, tinusok yung tenga ko. So nabutas siya, ganyan. So, sabi ko, wah, dugong-dugo. Ay, di yung nanay ko, inatake na naman. Halika na magpunta tayo ospital. As time went by, dahan-dahan. Nagkaroon ako ng maraming friends. Tapos sabi ko sa kapatid ko, mga kapatid ko, uy, ang ganda dito. Paradise. Ang ganda ng buhay mo, Ivana. Opo. Pwedeng-pwedeng gawing teleserye Nako. o pelikula. Pero nakapag-adapt ka. Yes, at mas na-enjoy ko siya. Ayoko na din bumalik ng Bahrain. Pero sabi ko, susunduin ko yung kuya ko at ate ko para ma-experience sila yung ganda dito. Galit na galit sila sa akin pagdating, paradise! Nangyari? Sabi ko, guys, experience nyo. Try nyo na siya ng ilang taon. Hanggang lahat po kami, hindi na muwi. Nag-enjoy na po talaga kami dito. Mula nung piniling mamuhay ng mag-iina dito sa Pilipinas, ang kanilang daddy Samier na iwang mag-isa sa Bahrain. Wala kang hinanakit sa tatay mo. Wala po. Yun po ang tinuturo sa akin ng nanay ko. Kahit po hindi po sila okay, huwag na huwag ka magtatanim ng sama ng loob sa magulang mo. Dapat magpasalamat ka kasi nandito ka sa mundo dahil sa kanya. He passed away 2018, tama? Apo. Na-witness mo ba yung last few moments ng daddy mo, ng Apo. papa mo? He called me nung morning. Sabi niya, nandito ako sa Subic, can you come? Tapos sabi ko, oh sige po. Sabi ko sa pamilya ko, tara, puntahan na natin si dad. Kasi hindi namin alam na super critical yung nangyari. And then, nung mga 5 p.m., sabi ko, guys, parang iba yung pakiramdam ko. Pwede ba ngayon na tayo pumunta? So, on the way na ako. Parang iba yung pakiramdam ko. Pwede ba ngayon na tayo pumunta? So, on the way na ako. Yung dad ko po kasi napaka-strict. He's very conservative. Nagsisexy-sexy na ako. Kaya natatakot din ako kasi ayoko naman ma-disappoint siya sa akin. Tapos umupo siya, sabi niya, I'm proud of you, Mariam. Sabi Tapos niya. nakita ko, nakasave sa phone niya yung mga scenes ko kahit hindi siya nakakaintindi. Tapos pinapakita niya sa mga kaibigan niya, that's my daughter. Picture kami, tapos magang-magang yung mata ko kasi feeling ko, he's not okay. Sabi ko, lipat na kita na ospital. So, nagre-ready kami na ambulance para dalhin siya sa ospital sa Manila. Wala na. He passed away. Opo. And they tried to revive him. Wala na po eh. Heart attack daw. Opo. So, hinart attack na po siya nung morning, pero sabi po ng mga doktor, inantay ka talaga niya. Lumaban siya kasi wala siyang vitals na pala, parang wala siyang BP, pero nag-aantay lang daw siya. So, kaya po nagulat ako, bakit ako? Pero ang maganda doon, Ivana, nasabi niya na proud siya sa'yo. Yeah, yun lang, okay na ako. Talaga? I love you, Dad! Thanks for raising me and for making me. Alam naman ni Dad yan. O yung tanong ko kanina, totoo bang pinamanahan ka na limpak-limpak na salapi? Alam mo, Ma'am Jessica, hindi po ako favorite ng tatay ko. Kahit nung lumalaki po ako, ang paborito niya ang ate ko. Kaya nagulat din po ako kung bakit niya pinangalan sa akin. Ang alin? Ang mga properties at ang mga naiwan niya. Wow, anong property? Oh, ma'am, hindi po sa akin yun. Sa pamilya po yun. Okay. So, ito yung labas ng bahay. Ayan. So, ayan ang itsura niya. But let's say you were very well provided for, tama ba? Tsaka hindi po siya nagkaroon ng ibang pamilya or anak sa iba. So talagang lahat napunta talaga sa family namin. Which is, akala ko, kinalimutan niya kami. Kasi hindi na ako nag-expect eh. Sa akin, magtatrabaho ako, mag-iipon ako ng sarili ko. Yun po yung nasa mindset ko na. Kahit hindi mo na kailangan magtrabaho.
kasi kailangan pa rin po. Work is life. Sa bagay. Opo. Tsaka iba yung sarili mong sarili ipon at mo. sarili mong kita sa trabaho. Pero hindi naging madali ang pinagdaanan ni Ivana bago niya narating ang kinalalagyan niya ngayon. Kwento mo naman yung iyong journey. Nag-start po ako, Ma'am Jessica, sa pagiging extra. Ang dami ko ino-auditionan, sabay kami ng kapatid ko. Siya lagi siya nakukuha. Ako hindi. Ay, Oo, gano'n. tinatry namin. Kasi ever since bata kami, nag-iiyakan kami sa harap ng salamin. Tapos doon namin nakita na, ang galing umiyak ng kapatid ko. Tamis wala po kayo. Kunin niyo na po ako dito. Oh, at siya lagi nakukuha. Yes. Ikaw, extra. Extra support. Pipilitin pa ng nanay ko yung director. Uy, pasok mo naman kahit doon lang yung sa likod ng camera yung anak ko, nakatalikod. So, Diyos ma, nakatalikod pa, hindi man lang hinarap. We can still start over. Be friends. I like that. Let's be friends. Ang dating pa-extra-extra sa TV, kamakailan lang naging house guest sa PBB Celebrity Collab Edition. Pangarap ko po yun, yung makapasok ng PBB. Sabi nila, nag-audition ka daw doon, pumila ka ng Pumila po ako ng pagkahaba-haba. 22 hours. Kasama ko po mama ko. Tapos hindi ka nakuha. Opo, sanay naman po siya, di na siya nag-react. Pakwento naman, Ivana, yung mga nangyari sa'yo dun sa bahay ni Kuya. Ma'am Jessica, hindi ko po kaya yung ligo. Kasi alam ko na po yun na sabi na 5 minutes lang ang ligo sa PBB house. 5 minutes ano ko pa lang yun, pagsasabon ko pa lang yun. Ginawa ko, naligo po ako sa garden. Binazzer po ako ng binazzer. Pero nakapag-shampoo ako, nakuskus ko siya, tapos kinuskus ko yung katawan ko. Kaya pag pasok sa loob, ang daming buzzer. Sabi ko, hala, hindi ko na ulitin to. Feeling ko ma-eliminate po ako kasi ang dami ko violation. Makulit po kasi talaga ako. Tapos bawal magmura. Palamura ako, Ma'am Jessica. Talaga? Kaya ngayon po, Malutong ka magmura? ako bawat sentence minsan may mga ganon. Oo. Pero ngayon, paglabas ko, hindi naman tanggal, pero bawas na siya. Pero may nabasa ako, gusto mo raw uli bumalik dun sa PBB Nag-enjoy house? po talaga ako. 6 days po kasi ako dun. Magiging attached ako sa mga housemate. Kaya nung umalis ako, umiiyak talaga ako. Paano nagiging enjoyable yung ganong experience? Ang daming camera. Lahat ng galaw mo, napapanood ka ng buong Noong mundo? unang araw, conscious ako na. Pero wala na akong pakialam. Parang na-enjoy ko na siya. Bahala kayo sa mga CCTV dyan. Basta ako, magpapakatotoo ako. Yung mga pinapakita kaya doon, yun yung reality, yun yung real Yes, akala ko characters. script. Ikaw yun talaga. Wala kang put on. What you see is what you get talaga ako. Kung ayaw mo sa akin, okay lang ako. Kung gusto mo sa akin, salamat. Kaya po, hindi ako natakot. Pumasok sa PBB, sinasabi ng iba, hala, baka masira karir mo. Di masira, di kasalanan ko. Siyempre, nag-collab yung mga kapamilya at saka mga kapuso doon sa bahay ni Kuya. O anong impression mo doon sa mga kapuso? Nung una, sabi ko, hala, baka mag-try, yung parang competition na mag-angatan. Pero wala, lahat pantay-pantay at na-enjoy ko sila. Napakabait din ng mga kapuso stars. Ano masasabi mo na parang wala ng network war? Actually, sobrang nakakatuwa yun. Lahat isang pamilya, lahat nagmamahalan. At syempre, mas marami ang may trabaho. Ayun ang importante. Yes.